Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito na naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento araw-araw. At ang naisip kong ibigay na kwento sa inyo ay tungkol sa korupsyon. Palagay ko naman, alam natin kung anong ibig sabihin ng korupsyon. Ito po yung pagnanakaw ng pera ng gobyerno o pagnanakaw ng hindi naman pera para sa atin. So, very simple po yung definition ko ng corruption. Ito ang kinakailangan sa corruption merong nagbibigay ng pera at merong tumatanggap ng pera. Alam niyo ang first na unang-una na experience ko sa corruption, hindi naman ako yung tumanggap ng pera, pero ito po ay isang obserbasyon nung ako'y tinyete ng Philippine Army. Kasi ang first assignment ko noong 1975, pagkatapos ko mag-graduate sa Philippine Military Academy, ay sa Cotabato, Maguindanao. Kasagsagan po noon ng labanan ng Philippine Army against noong Moro National Liberation Front. At noon, isa akong platoon leader noon. Pero bago ako na-assign kasi nasa brigade headquarters kami sa Camp Parang sa Parang, Cotabato City. Yung kampo namin under kami sa isang brigade headquarters. So binigay sa akin yung isang kumpanya. Yung isang kumpanya, mga about 120 na mga recruit. Karamihan dito sa recruit ng mga sundalo ay dati po mga Ilaga. At kung alam nyo yung history ng Ilaga, ito po yung mga Ilonggo na nawalan po ng lupa doon sa Maguindanao o Iloilo. Hindi pala, sa Cotabato. Mali ako doon, hindi pala Iloilo. Pero karamihan ng mga ito ay ang roots nila, mga parents sila galing Iloilo at nag-settle sila sa Maguindanao. At naging may-ari sila ng mga lupain doon. Pero nung kasagsagan ng labanan, nagkaroon po ng grupo ng mga taga Iloilo. Ito yung mga Ilonggo at tawag doon ay mga Ilaga. At kalaban nila yung mga Muslims. So anyway, parte doon sa negotiation para mag-surrender itong mga Ilaga, ginawa po sila mga sundalo. At sila po yung mga una kong sundalong hinawakan. Ngayon, nagtataka ako dahil siyempre bagong tinyente ako, idealistic ako, kagagaling ako sa academy. Napansin ko, kulang na kulang yung pagkain ng aking mga sundalo. Can you imagine, 120 na sundalo, nakalagay lang kami sa tent doon sa parade ground ng brigade headquarters. So, yun na nga, napansin ko, kulang na kulang yung pagkain. Ang pagkain ng mga sundalo ko, tuyo sa umaga, pagdating sa tanghali, sinabawan na isda, pagdating sa gabi, isda na naman. So sabi ko, bakit ganito ang namin, pagkain ng sundalo ko? Naawa ako sa mga sundalo. Kasi nung panahon na yon, ang subsistence allowance ng sundalo noon wala pa yatang 2 piso sa isang araw. So noong 1975-76, 2 piso lang ang subsistence allowance ng sundalo everyday, kada araw. So 2 times 30, 60 pesos. At nung panahon na yon, ang sweldo namin ay nasa treasury warrant, nasa cheque. At cash na binibigay yung 60 pesos. Pero ang problema, yung 60 pesos na yon ay hindi pumupunta doon sa sundalo. Ito po ay kinukuha ng brigade headquarters. At yung brigade headquarters na yon, sila po nagpapakain ng mga sundalo. So nalaman ko yung proseso at yung kung saan pumupunta ng pera. So nagpunta ako doon sa brigade commander. Ang tapang ko noon
pinunta ko yung brigade commander, hindi naman siya PMAR, pero sinabi ko, Sir, pwede nyo bang ayusin naman yung pagkain ng mga sundalo ko? Kasi ganito ang computation ko, yung sundalo ko ganito, palagay ko naman malaki yung halaga na nagagastos araw-araw. At nagalit sa akin yung colonel. Ano akala mo sa akin? Sabi niya gano'n sa akin. Binubulsa namin yung subsistence allowance ng mga sundalo mo. Galit na galit sa akin. Binulaut ako. Okay lang. Pumunta ako sa battalion commander ko. Sinabi ko, Sir, galit na galit sa akin yung brigade commander O bakit nagalit? Kasi kinausap ko, sir, dahil inaalam ko bakit pangit yung pagkain ng mga sundalo ko at kawawa naman mga sundalo ko. Sabi yung gano'n. Ang sabi niya sa akin, huwag ka nang maingay. Sabi nung battalion commander ko, huwag ka nang maingay, relax ka lang kasi yung mga sundalo na yan, maghintay ka lang ng a few weeks, a few days, lilipat na kayo dito sa battalion headquarters. So napaisip ako. So after a few weeks, umalis na kami doon sa brigade headquarters. Pumunta na kami doon sa battalion namin. At itong mga sundalo ay unti-unting na-distribute sa mga different companies. After a few months, napaisip ako, parang lumalabas na merong arrangement ng battalion commander ko at saka yung brigade commander. Nag-ayusan dahil parang lumalabas na may padulas ng battalion commander ko para makuha niya yung isang kumpanya na sundalo para maganda yung performance ng batalyon namin. At yun na nga, nagkatotoo. Ang ganda-ganda ng performance ng mga sundalo ko nung yun na nga. Pero nung nandun na sila sa akin, 100% tinatanggap na nila yung 60 pesos na subsistence allowance nila every month. At gumanda na po yung pagkain namin. Kasi pag nasa field ka na, mura yung pagkain, yung vegetable, mura yung karne, at saka mura yung isda. Yun lang naman ang importanteng ipakain sa mga sundalo. At saka mura din yung bigas dahil yun na nga, doon lang binibili sa mga farmers doon sa bayan. At noon kasi naasign ako sa Maguindanao at lalong-lalo na sa Dulawan or Datopiang ang pangalan noon. At yun po yung una kong experience, obserbasyon sa sinasabi nating korupsyon. So, ang nangyari doon, hindi ginagastos fully yung 60 pesos na natatanggap ng brigade at kinakaltasan nila yung savings na yon. Sigurado ako pumupunta doon sa brigade commander. So, yun po ang kwento ko ngayon sa araw na ito tungkol sa korupsyon. At tuloy-tuloy itong mga kwento ko para malaman ninyo yung mga experience ko tungkol sa korupsyon. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!